Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 61, Batas ni Hailey. Ang magandang kalooban ni Hailey ay agad na nag-crush habang iniisip niya, si Anastasia ay nagiging mas walang hiya sa araw-araw. Talagang inaakit niya si Elliot sa sikat ng araw sa oras ng trabaho. Nakagat niya ang kanyang labi at nagpa siya na oras na para gumawa siya ng desperadong hakbang. Si Hailey ay sumuko sa kanyang pamimili, tumakbo pabalik sa kotse at pinaandar ang makina. Napasulyap siya sa mababang pader sa tabi ng parking lot, at nang hindi na nag-isip pa, hinampos niya ang accelerator at pinaandar ang kanyang sasakyan sa istruktura. Dahil sa reaksyon ng impact, nontog ang ulo ni Hailey sa manibela. Ang sakit na sumunod ay napakatindi kaya kinailangan niyang huminga ng ilang malalalim para makawala. Ngayong nabangga niya ang kotse at may sapat na dahilan para umiyak, huminga ng malalim si Hailey at kinuha ang kanyang telepono bago ay dial ang numero ni Elliot. Sa eksaktong sandaling iyon, ang telepono ni Elliot, na nakakonekta sa sistema ng kotse, ay tumunog na may papasok na tawag, at sa gayon ay naputol ang katahimikan sa sasakyan. Lumabas ang pangalan ni Hailey sa screen na nakadikit sa dashboard. Si Anastasia ay nakakaramdam na ng pagkabalisa, at nang makita niya ang pangalan, mas sumama ang pakiramdam niya. Tumalikod siya sa screen, parang nasaktan siya ng husto sa pagtingin sa pangalan. Nag-alinlangan si Elliot nang makita ito, ngunit nagpa siya siyang sagutin pa rin ang tawag. Oy, Hailey, anong nangyayari? Nabangga ko ang kotse, Elliot. Isang masakit na ungol ang pinakawalan ni Hailey. Natatakot ako. Pwede mo ba akong tulungan, please? Nagsimula siyang humikbi at humihingi ng tulong. Sandaling bumagal ang sasakyan habang pinipindot ni Elliot dahil sa pag-aalala, nasaktan ka ba? Masakit ang ulo ko, at parang umiikot ako. Elliot, kailangan kita dito. Masakit talaga, humikbi ng mahina si Hailey. Oo naman. Nag-udyok iyon sa kanya na magmadaling pumunta sa kanyang kinalalagyan. Ipadala sa akin ang address at pupunta ako kaagad. Sa tabi niya, sumangot si Anastasia nang marinig niya ang boses ni Hailey. It's been 5 years since we last saw each other, but even I have to say her damsel in distress act is somewhat impressive. Kasalukuyan, ibinaba ni Elliot ang tawag at sinilip ang address na ipinadala sa kanya ni Hailey. Lumingon siya at sinabi kay Anastasia sa mahinang boses, isipin mo ba kung liliko tayo? Nagkibit balikat si Anastasia sa isang uri ng kalahating pusong kasunduan. Naisip niya na maaari siyang pumunta at tingnan ang pinsalang ginawa ni Hailey. Pinaandar ni Elliot ang kotse patungo sa pinakamalaking mall sa downtown at nagmaneho pababa sa ikatlong palapag ng basement parking lot. Ang Porsche ni Hailey ay nasa parehong estado pa rin nang bumagsak ito sa dingding, habang ang walang ingat na driver ay nakayuko sa tabi ng kabuuang kotse, na tila pinipigilan ang kanyang ulo na hindi masira ang gitna. Sa sandaling iyon, tumangala siya at nakita si Elliot na bumaba sa kanyang sasakyan. Hindi man lang siya nagulat na dumating si Anastasia, bagaman. Sabay-sabay, lumipad siya sa mga bisig ni Elliot na parang natulala na sanggol na ibon. Sa wakas nandito ka na, Elliot. At dito ko iniisip na ang kanyang ulo ay masisira at dumudugo dahil sa pagkakahampas, ngunit siya ay tumatakbo ng maayos. Nakakahiya na ang sasakyan lang ang nasira dito, mapait na naisip ni Anastasia. Anong ginagawa mo dito, Anastasia? Tanong ni Hailey, na nagkukunwaring nagulat habang hinigpitan niya ang pagkakayakap sa baywang ni Elliot. Pinaikit ni Anastasia ang kanyang mga mata at panunuya. Nakakahiya na kilalanin ka bilang isang babaeng gumagamit ng kalsada, Hailey. Nakuha mo lang ba ang iyong lisensya sa pagmamaneho sa pamamagitan ng panunuhol o ano paman? Kinagat ni Hailey ang kanyang labi at tinitigan si Anastasia na may pulang mga mata habang nagtatanong, bakit kailangan mong maging napakasama, Anastasia? Nako, masama ba ako? Akala ko mawawalan ka ng braso o binti o kung ano man dahil sa pagbangga. Sa katunayan, magsisindi ako ng mga paputok para ipagdiwang ang masayang okasyon ng iyong nakamamatay na aksidente. Napangisi si Anastasia. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Elliot at lumingon sa kanya, na tila sumasang-ayon na ang kanyang mga salita ay ganap na hindi nararapat. Anastasia, ikaw.
Namula ang mga mata ni Hailey sa sandaling iyon, at mukhang halos hindi na siya makatayo sa sarili niyang mga paa. Gamit ang isang kamay na nakapatong sa kanyang noo, umindayog siya at natisod sa mga bisig ni Elliot. Palibhas ay may lightning reflexes, inabot niya ito at pinatahan bago nagtanong, "What's wrong, Hailey?" Nag-aartista lang siya. "She's perfectly fine," panunuya ni Anastasia, agad na nakita ang kilos ni Hailey. Madilim na kumagat si Elliot, "Pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita, marahil?" Ninuya ni Anastasia ang loob ng pisngi niya. Dahil tumanggi siyang manatili at panoorin itong yakapin si Hailey, inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Aalis na ako." "No, don't go." Tawag nito sa kanya, na nagpatigil sa kanya sa paglalakad. Lumingon siya at binigyan siya ng mahabang tingin. "Ano, may oras ka ba talagang iuwi ako para makita ang lola mo?" Tumingin si Elliot kay Hailey at bumulong, "Hailey, papunta na si Ray ngayon. Ipapahatid ka niya sa ospital para ma-full check-up ka, okay? Kung sasabihin ng doktor na okay ka, bumalik ka na lang sa bahay at magpahinga." Kabanata 62. "Hindi. Elliot, gusto kong sumama ka sa akin sa ospital," nakangusong sabi ni Hailey habang mahigpit na nakakapit sa manggas ni Elliot na parang batang takot na mawalan ng pagmamahal. "Hindi ako makakasama dahil may gagawin pa ako. Magpakabait ka at dalhin ka ni Ray sa ospital," matiyag ang pag-uudyok ni Elliot. "Hindi. I want you to go with me, or I won't go," matigas niyang sabi. Napakunot ang noo niya na nag-iisip. Dahil sa gulat pa rin siya pagkatapos ng aksidente, makatuwiran na dalhin siya nito sa ospital at manatili sa kanya sa buong check-up. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, biglang sumagot si Anastasia. "Kaya huwag ka nang pumunta sa ospital, Hailey. May mga gagawin pa kami ni President Presgrave. Halika, President Presgrave, kailangan na nating umalis." Tumaas at bumagsak ang dibdib ni Hailey nang marinig niya ito, at nagsimula siyang manginig habang umuungol, "Nahihilo ako, Elliot." Dahil doon, lumingon ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang ulo at ang kanyang mga binti ay buckled sa ilalim niya. Dahil lang sa mabilis na paggalaw ni Elliot para mahuli siya kaya hindi siya bumagsak sa lupa. Niyakap niya siya at dinala sa backseat ng kotse, sinabing, "Dadalhin kita sa ospital ngayon, Hailey." Pagkatapos ay hinarap niya si Anastasia, na nakatayong matatag sa kinatatayuan, "Pwede ka bang sumakay pabalik sa kumpanya?" Pinagmasdan ni Anastasia ang mabilis na paglabas ng kanyang sasakyan sa parking lot, naiwan siya. Bumantong hininga siya at bumalik sa kumpanya. Sa pribadong ospital na pinamamahalaan ng Presgrave Corporation, dumaan si Hailey sa ilang mga pagsubok, at napagpasyahan na siya ay maayos bukod sa pagkabigla at pag-aalsa na dulot ng aksidente. Binanggit din ng doktor na magiging maayos siya pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Kasalukuyang nakaupo si Elliot sa tabi ng kanyang kama sa ospital. Tinanggap ang bukol sa kanyang noo at ang kanyang maputlang mukha, inaliw siya nito sa pagsasabing, "Huwag kang mag-alala, kailangan mo lang manatili dito ng ilang araw para sa mga layunin ng pagmamasid." "Elliot, anong ginawa mo kay Anastasia? Aalis ba kayong dalawa para magtrabaho o ano?" Tanong ni Hailey habang palihim na nakahiga sa kama, nagkukunwaring curiosity. Umiling siya. "Dadalhin ko sana siya sa Presgrave residence para makilala ang lola ko." Nagulat si Hailey habang nagtanong, "Bakit mo gustong makilala niya ang lola mo?" "Minsan akong kinidnap noong bata pa lang ako, at ang ina ni Anastasia ang nag-alay ng kanyang buhay para iligtas ang aking ina. My lola's been waiting to repay the deed ever since," prangkang paliwanag ni Elliot. "Ano, ikaw ang batang ina ni Anastasia na iniligtas noong araw?" "Magkaklase kami ni Anastasia sa buong elementarya at high school. Nabalitaan ko kung paano namatay ang kanyang ina habang naka-duty, ngunit hindi ko akalain na ikaw ang taong iniligtas niya." "Her mother was a selfless woman," paghanga ni Hailey. "Lagi kong tinitingnan ang kanyang ina." "May nangyari ba sa inyo ni Anastasia?" Curious na tanong ni Elliot. Masasabi niya na si Anastasia ay nagtatanim ng puot kay Hailey hanggang sa ang kanyang pagkamuhi sa huli ay hindi mapag-aalinlanganan. Matagal nang nag-iisip ng sagot si Hailey, at nagsinungaling siya ng may buntong hininga, "Dumating si Anastasia upang iligtas ako minsan nang pinagsamantalahan ako, ngunit sa huli, siya ang nauwi sa pananakit. Mula pa noon ay ipinaglalaban niya ako. Assaulted." Napakunot noo niya ito,
Iniisip kong ibang uri ng pananakit ang tinutukoy ni Hailey. Oo, ilang gigolo ang nauwi sa paglabag sa kanya. Ito ay dahil sa akin kaya kailangan niyang magdusa ng isang bagay na kasuklam-suklam na tulad niyan, sabi pa ni Hailey habang nangingilid ang luha ng pagkakasala sa kanyang mga mata. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at mamulong sa dalamhati, hinding-hindi ako makakabawi sa kanya, kahit nagugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagsisikap na magbayad puri para sa aking mga pagkakamali. Naramdaman ni Elliot na tumalon ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Si Anastasia ay sinaktan ng isang lalaki bago ito. Sigurado ka ba na siya iyon? Namatay ang mga salita sa kanyang dila habang nakatutok ang tingin kay Hailey, ayaw tanggapin ang kanyang narinig. Tumulo ang mga luha ni Hailey sa kanyang mukha nang mariin siyang tumango at sinabing, oo, malupit na inalis sa kanya ang kanyang kailan isang puri noong gabing iyon laban sa kanyang sariling kalooban. Iyon ang kanyang unang pagkakataon at ako. Siya ay sinalakay dahil sa akin, at hindi ko na siya makakabawi. Kinasusuklaman niya ako mula noong kasuklam-suklam na pagsubok na iyon, at karapat-dapat ako. Deserve kong kamuhian siya habang buhay. Habang sinasabi niya ito, napaisip si Hailey, kailangan ko lang ipaalam kay Elliot na si Anastasia ay hindi isang banal at dalisay na babae. Ngayon, hindi alintana kung gaano siya kaganda, magpakailanman siyang magiging marumi sa kanya. Naramdaman naman ni Elliot na parang nahuli siya sa aftershock ng lindol. Natigilan siya na tila nagyelo sa kinauupuan ang kanyang mga gwapong katangian, at nanlalaki ang mga mata habang pinag-iisipan ang mga nalaman niya. Tama lang nagalit siya sa akin. Wala akong magagawa para tabyusin itong kasalanan ko, Elliot. Alam kong naranasan ko ang parehong karanasan niya, ngunit maswerte ako. Anastasia, bagaman, nakilala niya ang isang hamak na natulog sa kanya at iniwan siya sa sandaling matapos ang gawa. Ibig bang sabihin ay kabilang ang bata sa gigolo na iyon? Pinindot ni Elliot sa mahinang boses, nakakuyom ang kanyang kamao kung saan ito nakapatong sa ibabaw ng kanyang tuhod. Hindi ako makapaniwala na dumaan siya sa isang bagay na ganoon. Kabanata 63. Wala akong ideya. She left for abroad after that day and we lost contact with each other, mahinang sabi ni Hailey habang umiiling. Pagkatapos, kinakabahan siyang tumangala kay Elliot at umiiyak na humiling, Elliot, kailangan mong ipangako sa akin na hindi ko tatanungin si Anastasia tungkol dito. I don't want you to prod into the scars of her past, okay? At saka, kapag nalaman niyang ako ang nagkwento sa iyo ng lahat ng nangyari sa kanya, lalo lang niya akong kamumuhian. Alam ni Elliot na ang pagdaan sa isang bagay na kasing kilabot nito ay nakakatrauma para sa sino mang babae. Dahil dito, tumango siya at sinabing may habag, I promise I won't mention a word about this to her. Ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, si Hailey ay nagsimulang humikbi at bumantong hininga, kahit na siya ay talagang ngumingiti sa kanyang mga palad na ang mga sulok ng kanyang mga labi ay nakataas ng masama. Ngayong alam na ni Elliot ang iyong madilim na nakaraan, gugustuhin pa ba niya ang isang tulad mo, Anastasia? Kasalukuyan, inabot ni Elliot ang balikat ni Hailey. Ayan, tumigil ka na sa pag-iyak at magpahinga ka na. Babalik ako sa opisina. Huwag kang pumunta, Elliot. Hinawakan ni Hailey ang laylayan ng sando niya at tinignan siya ng masama. Hindi ka ba makakasama sa akin ng mas matagal? Kakabangon pa lang niya sa kinauupuan niya, pero ngayong hiniling siya ni Hailey na manatili, ginawa niya ang sinabi at umupo ulit. Dahil dito ay naisip niya ang nakamamatay na gabing iyon mula 5 taon na ang nakakaraan, nang siya ay wala sa sarili niyang pag-iisip kung kaya't hinarap niya si Hailey na parang halimaw. Naririnig niya pa rin ang mga hikbi nito mula sa gabing iyon na parang pinagmumultuhan, walang katawan na mga himig sa likod ng kanyang isipan, at ramdam pa rin niya ang paraan ng pagpupumilit nitong kumawala sa ilalim niya. At gayunpaman, hindi siya tumigil, pinipigilan lamang siya upang makasama niya ang kanyang malupit na paraan. Nang gabing iyon, first time ko rin, Elliot, nahihiyang bulong ni Hailey habang nakatingin sa kanya gamit ang magagandang mata nito. Tumango siya at malumanay na sinabi, alam ko. Alam niya, sa katunayan, dahil napansin niya ang mga patak ng dugo sa sopa nang magising siya pagkatapos ng brutal na gawa. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagdulot lamang sa kanya ng kabayaran sa kanya. Elliot, I want to keep being your woman, matapang na dagdag niya,
tinalikuran ang lahat ng subtlety habang ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Mainit at panay ang kanyang tingin habang sinasabi, pag-uusapan natin ito pagkatapos mong gumaling. Marami akong mga bagay na nangyayari sa ngayon. Naririnig niya ang pagtanggi sa likod ng maingat na pinili at walang laman na mga salita nito, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya. Elliot, huwag mo akong tanggihan. Alam kong hindi ako maganda, pero I really like you. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Elliot, at tumayo siya upang lumabas ng silid. Kailangan kong tanggapin ang tawag na ito. Pinagmasdan ni Hailey ang kanyang matangkad at tuwid na figure na nagmamarcha palabas ng silid ng ospital. Habang siya ay nakaawang ang kanyang mga labi sa pagkabigo, siya pa rin ang same time na naniniwala na balang araw ay siya talaga ang magiging babae nito. Ang nasa kabilang linya ay si Harriet, na talagang matagal nang naghihintay sa pagdating ni Anastasia. Nang hindi na samipot ang panauhing pandangal, nagsimula siyang maging galit na galit at nagpas siyang tawagan ang kanyang apo para sa paliwanag. Elliot, bakit wala pa si Miss Tillman? Gitling, may nangyari sa daan, Lola. Ihahatid ko siya sa bahay bukas. Anong nangyari? Karamihan ay bahagi ko ito. Mabuti naman. Dalhin mo siya bukas ng umaga. Buti pa, dapat sabay tayong mag-lunch besta. Okay. I'll arrange for it agad, magalang na sagot ni Elliot. Ibinaba niya ang tawag at huminto saglit, pagkatapos ay umikot para bumalik sa silid ng ospital. Matapos itulak ang pinto, sinabi niya kay Hailey, kailangan nila akong bumalik sa opisina, kaya aalis na ako ngayon. Magpahinga ng marami. Hindi siya nang ahas na pilitin ni Hailey na manatili, kaya tumanggo lang siya ng masunurin habang sinabing, okay. Sa isang maliit na tango ng relief, tumalikod si Elliot at lumabas ng silid ng ospital. Samantala, si Anastasia ay sumakay pabalik sa kumpanya, na inabot ng 2 oras ng kanyang oras. Dahil dito, agad niyang binuklat ang mga dokumento at sinimulang itali ang lahat ng maluwag na dulo sa opisina, ngunit halos wala pa siyang na-drawing nang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at tinanong, "Hello, sino ito?" "Ako na," sagot ni Elliot. "Oh, tingnan mo kung sino ang bumalik. Nagpasya ba si Erica na palayain ka?" Tanong ni Anastasia na nakataas ang kilay. "Inareschedule ko ang iyong pagpupulong sa aking lola sa bukas ng umaga." "Well, kung gayon, hanggat nakausap mo siya. Anyway, kailangan kong bumalik sa trabaho ngayon. I'd like to buy you and Jared dinner tonight," biglang alok ni Elliot. "Hindi, salamat," sagot ni Anastasia. She didn't feel much like entertaining him after seeing how they and Hailey were all huddled up today at the parking lot. Kung kailangan niyang maging tapat, kinasusuklaman niya si Hailey. Pareho silang magkalapit na magkapatid, ngunit malinaw na ang pagkakaibigan ay hindi hihigit sa isang biro kay Hailey, na hindi nag-atubiling saksakin si Anastasia sa likod sa unang pagkakataon at itulak siya mula sa bangin patungo sa isang madilim na kailaliman. Kung hindi dahil kay Jared, hindi akalain ni Anastasia na maliligtas siya mula sa paghihirap na kasunod ng insidente na nagdulot ng pilat sa kanya. Mababaliw na sana siya sa depresyon at puot. Naaalala pa rin niya kung paano ang lalaking iyon, ang hamak na iniisip na mamamatay na siya. Kabanata 64. Nang sa wakas ay magbasa na ang orasan ng 4:30 PM, kinuha ni Anastasia ang kanyang pitaka at umalis sa kumpanya ng mas maaga ng 10 minuto kaysa sa karaniwan, umaasang mag-flag ng taxi sa ibaba ng simento. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, walang mga taxi na dumadaan sa lugar. Lalakad na sana siya papunta sa malapit na istasyon ng bus nang walang tunog ang isang kumikinang na itim na Rolls-Royce na huminto sa tabi niya. Bumaba ang bintana ng driver's side para makita ang lalaking nasa likod ng manibela, at tinitigan niya ito ng matalim na titig habang sinasabing, "Pumasok ka." Ikinaway ni Anastasia ang kanyang kamay para baliwalain ang alok nito. "Hindi, salamat. Mas gusto niyang sumakay ng bus." Maya-maya pa ay pinahinto ng lalaki ang sasakyan at binuksan ang pinto. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit sa kanya, kahit hindi siya sigurado kung ano ang binabalak niyang gawin. Bago pa siya makapag-react, binuksan ng lalaki ang pinto ng kotse sa passenger side bago inabot ang kamay niya para dali-dali siyang hawakan sa palso. Pagkatapos, walang ibang salita, tinulak siya nito sa passenger seat. "Hoy, hindi ako uupo sa kotse mo, Elliot." Siya snap sa kanya,
Pagkakaroon ng hindi kailanman nakatagpo ng isang tao bilang Boresh bilang kanya. Hindi niya ito pinansin, at nang makitang nag-aatubili itong umupo sa kanyang upuan, isinara niya ang pinto at pinindot ang kanyang susi. Nailak niya ang pinto ng kotse, at ngayong hindi na makatakas si Anastasia, pinanood niya ang mga mata na puno ng kawalan ng pag-asa habang iniikot ng lalaki ang kotse para dumiretso sa driver's seat. Pagkatapos, hindi pa rin pinansin ang mapang-akit nitong titig, matikas niyang pinaandar ang sasakyan at huminto sa gilid ng bangkita. Dahil wala na siyang oras na sayangin ngayong nahuhuli na siya para sunduin si Jared mula sa paaralan, nagpasya siyang hayaan ang bagay na ito. She buckled up her seatbelt and pointed out exasperated, dahil boss kita at tinulungan mo ako ng big time ay hindi ibig sabihin na hindi mo na ako respetuhin ng ganito. Mas makatwiran sana ako kung naging mas masunurin ka, malamig na sabi ni Elliot habang nanatiling nakatingin sa daan. At ano ang ginawa mo upang matiyak ang aking pagsunod? Hindi makapaniwalang sagot niya. I've never been good at handling rejection, diretsahang sabi niya habang tinapunan siya ng patagilid na sulyap. Naramdaman niya ang pag-uyam. Sa nangyari, ang isang lalaking tulad niya ay hindi umapela sa pangangatuwiran. Nang magpasya siyang pumunta sa isa pang paksa, napangiti siya at nagtanong, "So, ano ang hatol sa pinsala ng iyong kasintahan? Isa na ba siyang certified idiot?" "Hindi ko kasintahan si Hailey, she's just someone I have to care for," hindi naaapektuhang sagot ni Elliot. Napangisi si Anastasia. "Go on, you can admit that you're seeing her romantically. Nakita ko kung paano kayo magkayakap at lahat ng iyon. That is between me and her," sabi niya habang nakasimangot. Para sa ilang kadahilanan, wala siya sa mood na hatiin ang mga detalye ng relasyon nila ni Hailey. "Mabuti naman. Nakitulog ka sa kanya, hindi ba?" Hindi nag-aksaya ng oras si Anastasia sa diretso sa punto. Nanigas siya rito, at bahagyang tumalikod sa kanya na para bang iniiwasang pisikal ang tanong. "Hindi mo ba alam kung natulog ka na sa kanya?" Pinindot niya, ayaw niyang pabayaan ang bagay na iyon. Is he actually trying to show how good and innocent he is in front of me? Bakit hindi na lang niya aminin na sila ay lubos na nagkalokohan? "I don't want to talk about this," matigas niyang sagot. "Halika, pag-aralan mo ang iyong maruming mga gawa," singgal ni Anastasia. "Kayong mga lalaki ay lahat ng basura." Gayunpaman, hindi siya nagalit dito, dahil alam niyang ang puot nito sa mga lalaki ay batay sa mabuting dahilan. "Hoy, huwag mo kaming i-generalize ng ganyan," he managed lamely for argument's sake. Kinagat ni Anastasia ang kanyang labi at nagpas siyang manahimik. Inisip niya ang kanyang sarili at ang kanyang sariling kalagayan. At least, willing si Elliot na alagaan si Hailey matapos itong matulog sa kanya, na nangangahulugang isa itong lalaking may prinsipyo. Tungkol naman sa halimaw na Samire sa akin 5 taon na ang nakalipas, sana mabulok siya sa impyerno. Hindi nagtagal ay huminto na sila sa harap ng gate ng school. Bumaba si Anastasia sa kotse at pumasok sa kindergarten para sunduin si Jared habang naghihintay si Elliot sa may entrance. Hindi nagtagal ay bumalik siya kasama ang kanyang anak, at pagkatapos niyang buksan ang pinto sa backseat para sa bata, magalang itong binati, "Hello, Mr. Presgrave." Lumingon si Elliot upang tasahin ang maliit na mukhang kaibig-ibig at maayos sa kanyang uniforme sa paaralan. Hindi niya maiwasang mag-isip kung paano magiging mas perpekto ang kanyang buhay kung magkakaroon siya ng anak na lalaki sa edad ni Jared, at bigla siyang nakaramdam ng matinding inggit para kay Anastasia. Nang makapagpareserba na sa restaurant, nagsimulang magmaneho si Elliot patungo sa establishmento. Sa backseat, kinukwento ni Jared sa kanyang ina ang lahat ng nangyari ngayon, at ang pinakadakilang nagawa niya sa araw na iyon ay nakoronahan sa unang pwesto sa pagkain. Natuwa si Anastasia nang marinig niya ito at marahan siyang hinalikan sa noo. "Magandang trabaho, aking sinta. Ituloy mo yan." "Okay," seryosong sagot ni Jared sabay tango. Matapos silang ihatid sa kanilang mesa sa restaurant, mabilis na umorder si Elliot ng mga pinggan. Sa buong hapunan, binabantayan ni Anastasia si Jared sa lahat ng oras, tinitiyak na kumakain ito nang hindi gumagawa ng gulo. Siya ay isang ina, pagkatapos ng lahat, at ito ay bahagi ng kanyang maternal instincts na huwag pansinin ang kanyang sariling hapunan habang tinitiyak na ang kanyang anak ay kumakain ng maayos, mag-aalala siya ng walang tigil kung hindi.
Sa isang mesa na hindi masyadong malayo sa kanila ay nakaupo ang isang binibini ng maharlika na ang mga tingin ay kumikislap sa kanila paminsan-minsan, at kinuha pa niya ang kanyang telepono upang kumuha ng ilang larawan ni Elliot at ng kanyang kumpanya. Ang lumabas, ang dalagang ito ang nagkataong nagpahiya kay Anastasia sa eksibisyon ng alahas noong isang araw. Ang dalaga ay naging mabilis na kaibigan ni Hailey, na naging tanyag sa iba pang mga kabataang babae ng upper crust society pagkatapos niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili bilang kadate ni Elliot at pagkatapos ay naging isang medium kung saan nilalayo ng mga elite na umakyat sa lipunan, hagdan. Napansin agad ng dalaga si Anastasia, dahil nagseselos siya kay Anastasia mula pa noong eksibisyon ng alahas. Siya ang partikular na nag-aalaga sa kanya sa panahon ng eksibisyon, at ngayon ay nakikipag-dinner din siya sa kanya ng pribado. Sino ba ang batang iyon? Siya kaya ang pamangkin ni Elliot. Sa paghusga sa kanilang malakas na pagkakahawig, dapat silang magkamag-anak kahit papaano. Kabanata 65. Kumuha pa ng ilang litrato ang dalaga at ipinadala ang lahat kay Hailey na may caption na nagsasabing, Miss Seymour, baka gusto mong bantayang mabuti ang lalaki mo dahil sinusubukan siyang akitin ng babaeng ito. Nakatambay si Hailey sa kanyang silid sa ospital at nag-scroll sa mga video sa kanyang telepono nang mag-click siya sa bagong text. Nang makita niya ang mga larawan nina Anastasia at Elliot, nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala habang umaakyat ang galit sa dibdib niya. Si Anastasia ay nakikipag-date kay Elliot kasama ang kanyang anak. Galit siyang nagtaka kung ang ibig sabihin nito ay sinadya ni Anastasia na maging bagong ama ng kanyang anak si Elliot. Ang isang nag-iisang ina na tulad ni Anastasia ay may kaunti o walang mga prospect sa merkado ng kasal, at maaari niyang gamitin ang sakripisyo ni Amelia mula sa lahat ng mga taon na ang nakalipas upang bitag si Elliot sa isang kasal sa pagkukunwari ng pagbabayad ng isang walang pag-iimbot na gawa. Hindi lang iyon, sinusubukan niyang tanggapin din ni Elliot ang kanyang anak. Inakala ni Hailey na nakita na niya ang plano ni Anastasia, at nanumpa siyang hindi niya hahayaang magtagumpay ang huli. Mukhang oras na para lapitan niya ang pamilya ni Elliot at ipaalam sa kanila na isinuko na niya ang kanyang kabaklaan para lang maialis din si Elliot sa isang masikip na lugar. Samantala, sa ilalim ng mga ilaw ng restaurant, halos kumikinang si Elliot sa kakisigan habang humihigop sa kanyang red wine, ang mga anino at mga ilaw na nagsasalubong sa kanyang mazeland na mga katangian. Tumangala siya at tumingin kay Jared mula sa kabilang mesa. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman na siya at ang batang ito ay nagkita sa ilalim ng pinakapartikular na mga pangyayari, na hindi maiiwasang humantong sa kanyang pagmamahal sa batang lalaki. Ganon din ang naramdaman ni Jared. Ilang beses pa lang niyang nakilala si Elliot, ngunit hindi niya maipaliwanag na nainitan siya at natagpuan siyang parang isang ligtas na daungan. Sa ganang kanya, si Elliot ay isang lalaking mapagkakatiwalaan niya. Si Jared ay isang bata lamang, at para sa isang bata na makaramdam ng ligtas sa tabi ng isang taong hindi nila nakatira ay isang bihirang sitwasyon talaga. Pagkatapos ng hapunan noong gabing iyon, ibinaba sila ni Elliot sa apartment. Hinawakan ni Anastasia si Jared sa kamay at tinulungan siyang bumaba ng sasakyan bago bumaling kay Elliot, salamat sa gabing ito. Dahil doon, inakay niya si Jared palayo sa kotse at patungo sa apartment. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Jared, Mommy, dahil binili tayo ng hapunan ni Mr. Presgrave, hindi ba natin siya dapat iakyat sa bahay para uminom ng tsaa? Natigilan si Anastasia. Wala siyang intensyon na hilingin sa lalaki na pumunta sa kanyang bahay para sa isang tasa ng tsaa, ngunit ngayong nabanggit na ito ni Jared, tila bastos sa kanya na hindi mag-imbita ng imbitasyon kay Elliot. Gusto mo bang kumuha ng isang tasa ng tsaa? Tanong niya, pagkatalikod para tanungin ang lalaking nasa driver's seat. Ipinapalagay niya na tatanggi siya, ano sa kanyang abalang schedule at lahat. It was only a matter of courtesy on her part to ask him to stay for a cup of tea, and it was the only way she could get her child off her back about being a polite host. Gayunpaman, tiyak na hindi niya inaasahan na patayin ni Elliot ang makina ng kotse at lumabas mula sa upuan ng driver. Bumaba mula sa sasakyan ang kanyang tuwid at matangkad na silhouette at naglakad paakyat sa entrance. Sa palagay ko kaya kung uminom ng isang tasa ng tsaa, sabi niya habang papalapit sa kanila. Bigla na lang, na-pressure si Anastasia habang pinagmamasdan ang kanyang matayog na figure. I shouldn't have asked, she thought darkly while regrets her decision. Mr. Presgrave,
Maaari kang pumunta sa aking bahay para sa isang basong tubig. Masayang tumalon si Jared na parang nasa pantomime. At ganoon din, iniuwi ni Anastasia ang lalaki. Hinalungkat niya ang kabinet para maghanap ng ekstrang tasa, ngunit nang wala siyang makita, pinilit niyang punuin ng tubig ang tasa ni Jared. Nang iabot niya kay Elliot ang mug na may nakaprint na karton, sinabi niya, sana huwag mong isipin ang paggamit ng tasa ng anak ko. Hindi man lang naabala ang lalaki habang kinuha niya ang tasa at ininom ito. Samantala, ang maliit ay gumagawa ng mga brick sa tabi ng sopa. Sinulyapan niya ang mga kahon ng mga laruan na nakasalansan sa sopa, at sa unang tingin, wala sa mga iyon ang mukhang mura. Nahulaan agad ni Elliot na ang mga laruan ay binili ni Nigel. Nang hindi ito pinag-iisipan, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Jared, na tila abalang-abala sa paggawa ng mga laryo, at nawala ang malungkot na kinang sa kanyang mga mata nang napalitan iyon ng mainit na anyo ng habag. Samantala, mukhang uulan na agad. Si Anastasia ay nagdadala ng mga labahan mula sa balkonahe, ngunit habang siya ay tumatawid sa sala, isang pink na piraso ng damit ang nahulog mula sa button sa kanyang mga bisig. Hindi niya ito napansin, ngunit si Elliot, sa kanyang mga mata ng agila, ay napansin ito. Ang pink na tela na nahulog ay pambabaing damit. Bumangon siya mula sa sopa at kinuha ang manipis na damit sa lupa. Pagkatapos, tumungo siya sa silid pagkatapos ni Anastasia at sinabing, "Oy, nalaglag mo ito." Lumingon siya, at nanlaki ang mga magagandang mata niya nang irehistro niya ang kanyang underwear na nakasabit sa dulo ng daliri ni Elliot. Nagmamadali siyang lumapit at inagaw ang damit mula sa pagkakahawak nito, namumula habang bumubulong, "Salamat." Sa sandaling iyon, isang lilang guhit ng kidlat ang kumislap sa madilim na kalangitan, at sinundan ito ng nakakabinging kulog. Isang parang bata na sigaw ang narinig mula sa sala nang sumigaw si Jared, "Mommy!" Inabandona niya ang kanyang mga larwang ladrilyo at ipinapalakpak ang dalawang kamay sa kanyang mga tainga, mukhang takot na takot. Agad na bumalik si Elliot sa sopa at niyakap ang maliit na bata sa kanyang mga bisig, inilapit ang bata. Idiniin ang maliit sa dibdib ni Elliot na may magandang tono, lumiit sa yakap ng lalaki habang nagtatago siya sa kulog. Nang si Anastasia ay nagmamadaling lumabas ng silid, sinalubong siya ng paningin ni Elliot na protektadong hawak si Jared. Isa na namang malakas na kulog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, at sa pagkakataong ito, isang malakas na ulan ang sumunod. Ang mga kulay abo na slate ng ulan ay bumuhos sa balkonahe, at nang si Anastasia ay tinatasa ang lagay ng panahon sa labas ng bintana, isang puting kidlat ang bumagsak sa kalangitan. Malakas at marahas ang kulog na sumunod, dahilan upang kusang tinakpan ni Anastasia ang kanyang mga tainga. Parang nanliit siya sa sarili, parang takot na takot din. Sa eksaktong sandaling iyon, mahigpit na niyakap ni Jared si Elliot, na parehong takot. Noon napagtanto ni Elliot sa pamamagitan ng paghila ng kanyang puso kung paanong ang takot sa mga bagyo ay malinaw na isang katangian sa pagitan ng mag-ina. Kabanata 66. Ang buhos ng ulan ay mukhang hindi ito titigil anumang oras sa lalong madaling panahon. Pagtingin sa lalaki sa sopa, nag-alok si Anastasia, "Kukuha ako agad ng payong." Gayunpaman, tinitigan siya ni Elliot na may banayad na paglilibang habang sinabi niya ng walang katotohanan, "Mananatili ako dito magdamag." Natigilan, pumikit siya saglit at nagtanong, "Bakit?" "Dahil kailangan ako ni Jared." Para bang may sasabihin, hinaplos ni Elliot ang ulo ni Jared gamit ang kanyang malaking palad na parang siya ay isang uri ng Diyos na tagapag-alaga, at ang maliit na bata ay tumangala sa kanya na may pagmamakaawa at nagmamakaawa, "Mr. Presgrave, takot kami ni Mommy sa kidlat at kulog, kaya pwede bang manatili ka sa amin at panatilihin kaming ligtas sa gabi?" Agad na sumingit si Anastasia, "Hindi talaga, Jared. Mas kaya kung panatilihin kang ligtas sa panahon ng bagyo. Pero takot ka rin sa kulog, Mommy." Nangangatwiran si Jared, walang awang tinawag siyang bluff. "Hindi ako. I'm just." He was about to make her case ng ang universo, na determinadong patunayan na mali siya, ay tumawag ng isa pang kidlat na dumaan sa kalangitan at gumuho sa gabi. Gaya ng dati, sinundan ito ng isa pang marahas na pagpalakpak ng kulog. Nanginginig siya, nanginginig habang mabilis na inilapit ang mga kamay sa tenga. Hinintay niya ang kulog at tumingin kay Elliot, at hindi niya pinalampas ang saya na kumikinang sa mga mata nito.
Namumula, bumulong siya sa nagngangalit na mga ngipin, bottom line is that you can't stay here. Hindi ito ang pinaka-convenient para sa sino man sa atin. Pupunta ako sa sandaling huminto ang kulog, giit niya. Nang makita kung gaano kahigpit ang pagkapit ni Jared kay Elliot, tumango si Anastasia at nagbitiw na sinabi, sige. Hindi ka pa rin makakabalik sa iyong sasakyan, ano ang bagyo sa labas. Pagkatapos ay iniwan siya nito sa sala kasama si Jared at bumalik sa kanyang kwarto. Nang makita niya ang pangilalim na kasuotan na nakuha niya kanina, napahawak siya sa sarili niyang sip-in. Sa lahat ng mga bagay na ihuhulog mula sa tambak ng labahan, ito ay dapat na panloob. Ang kulog ay walang humpay, at ang unos sa labas ng bintana ay nagngangalit. Nagkaroon pa nga ng weather alert na humimok sa lahat na manatiling ligtas dahil malamang na magpapatuloy ang bagyo sa buong gabi. Malungkot na naisip ni Anastasia, tiyak na hindi ko maaaring hayaan ang lalaki na manatili dito ng buong gabi. Kung nalaman ng lahat na kami ay nagpalipas ng gabi sa aking lugar, ang rumor mill ay magkakaroon ng isang field day na kumukuha ng chismis. Higit sa lahat, hindi siya eksaktong nanatili sa pinaka-akomodasyon ng mga tirahan. Sa limitadong espasyo ng apartment, wala siyang dagdag na silid na mapaglagyan ni Elliot, at ang tanging kama lang dito ay kanya at ni Jared. Nang lumaon at tuluyang hamina ang kulog sa kabangisan nito, kinaladkad ng kanyang ina si Jared sa banyo upang maligo siya sa kama. Maya-maya, lumabas si Anastasia mula sa silid na may mas magandang bahagi ng kanyang damit na tumalsik ng tubig sa paliguan. Nang mailagay si Jared sa sala, nagpasya siyang lumukso sa paliguan. Sa sandaling iyon, nagbip ang telepono ni Anastasia ng isang bagong mensahe. Agad na kinuha ni Jared ang phone niya at inilagay ang pin bago binasa ang text. Ito ay isang mensahe mula kay Mr. Nigel. Masayang sorpresa niyang pahayag. Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata habang nakayuko para basahin ang mensahe ni Nigel, na malinaw na nakasulat dahil sa pag-aalala habang binasa ang, Anastasia, okay ba kayo ni Jared? Kailangan mo ba akong puntahan at samahan ka? Walang ideya si Jared kung paano magre-reply sa isang text, kaya ibinaba niya ang telepono at abala muli sa kanyang Legos. Inabot ni Elliot ang pink na telepono, at sa kanyang mahahabang daliri na nakahawak sa device, nag-type siya ng sagot, hindi na kailangan. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang kay Nigel sa kanyang masigasig na pagsisikap. Alam mo nag-aalala lang ako sa inyo ni Jared, Anastasia. Pupunta ako ngayon, paano iyon? Hindi mo kaya. Hindi bagay na dumaan ka ngayon, ang sagot ni Elliot habang nagdidilim ang kanyang tingin. Bakit hindi ito angkop? Maraming beses akong nagstay sa lugar mo habang nasa ibang bansa tayo, remember? Ang mukha ni Elliot ay kasing bagyo ng langit sa labas habang iniisip niya, saang base sila nakarating? Naka-home run ba sila? Bago pa siya makareply, may dumating na namang text mula kay Nigel. Anastasia, ang kailangan mo lang gawin ay magsabi ng oo at mas magiging masaya akong alagaan ka at si Jared habang buhay. Ako ay magbabantay sa inyong dalawa, at ang aking yakap ang magiging pinakaligtas na daungan para sa inyong dalawa. Nang makita ang taos-pusong pag-amin ng kanyang pinsan, gusto ni Elliot na mamatay sa loob. Pumikit siya at itinapon ang telepono sa bakanteng espasyo sa tabi niya sa sopa, ayaw nang magbasa pa. Bumangon siya at tinaya ang apartment na may banayad na interes. Pagdating niya sa kwarto ni Jared, binasa niya ang mga litrato sa mesa, isa na rito ay larawan ni na Anastasia at Nigel. Nakapatong si Jared sa mga balikat ni Nigel, at ang sino mang hindi nakakaalam ay mag-iisip na ito ay isang larawan ng pamilya. Nagdilim ang tingin ni Elliot. Sa sandaling iyon, pagod na pumasok si Jared sa silid, kinusat ang kanyang mga mata habang bumubulong, gusto ko nang matulog, Mr. Presgrave. Halika rito. Yumuko si Elliot at niyakap si Jared sa kanyang mga bisig. Parang hinihila siya sa isang makainang yakap, humikab si Jared at nakatulog habang si Elliot ay yamakap sa kanya. Hinugasan ni Anastasia ang kanyang buhok at pinatuyo ito bago siya lumabas ng banyo, at nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog habang nakapatong sa balikat ni Elliot. Natigilan siya, dahil talagang pinaghirapan niya si Elliot ngayong gabi. Siya ay naging isang impromptu babysitter sa loob ng ilang oras. Nang mapansin ni Elliot ang kanyang papalapit na figure, inilagay ni Elliot ang isang daliri sa kanyang mga labi,
gumawa ng shushang motion upang bigyan ng babala si Anastasia na huwag gumawa ng ingay o gisingin niya ang natutulog na bata. Alam niya ang sinasabi nito at itinuro ang silid ni Jared bago bumulong. Eto, dadalhin ko siya sa kama niya. Sinundan ni Elliot si Anastasia sa silid habang kinakandong ang maliit na bata, kung saan maingat niyang inalis si Jared sa kanyang mga braso. Ang biglaang lapit sa pagitan nila ay nagbigay daan kay Elliot na maamoy ang kanyang kaaya-ayang fresh out of the shower na pabango, at hindi niya maiwasang tumigas na parang may kuryenteng dumaan sa kanya. Isang biglaang pagnanasa ang sumikop sa kanya nang irehistro niya ang kanyang natural at nakamamatay na karisma, at naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kabanata 67. Pakiramdam ni Elliot ay parang nawalan siya ng ulirat habang pinagmamasdan si Anastasia na yakapin si Jared palapit sa kanya bago pinahiga ang maliit na bata sa kama. Marahil ay pagod na pagod si Jared na sa sandaling tumama ang kanyang ulo sa unan, agad siyang pumihit para makahanap ng komportableng posisyon at natulog. Nang mailagay ang kanyang anak, tumalikod si Anastasia at sinenyasan si Elliot na tahimik na umalis sa silid. Ginawa niya ang sinabi sa kanya at gumawa ng mahabang hakbang upang makalabas ng silid kasama si Anastasia sa kanyang gising. Matapos isara ang pinto sa likod niya, nagpakawala siya ng maliit na buntong hininga at sinabing, "Salamat sa gabing ito." "Paano mo ako pasasalamatan?" tanong niya, mababa at magnetic ang boses nito habang nagtataka siyang nakatingin sa kanya. Kumunat ang noo niya, at bakas ang pagtataka sa kanyang magagandang mata habang iniisip, paano ko pa siya mapapasalamatan maliban sa literal na magpasalamat sa iyo? Pwede ba kitang bilhan ng pagkain o kung gusto mo? Nahulaan niya, hindi sigurado kung iyon ang kanyang pinangangalagaan. Nako, hindi na kailangan yan, natatarantang sabi niya. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti, dahil wala akong oras. Biglang nag-vibrate ang phone niya kaya napalingon silang dalawa sa phone na nakapatong sa coffee table. Kahit sa ganitong kalayuan, nakikita ni Elliot ang caller ID sa screen ng telepono, tawag iyon ni Nigel. Lumapit si Anastasia para kunin ang telepono. Ang tanging pribadong espasyo na mayroon siya sa maliit na apartment ay ang sarili niyang kwarto, kung saan siya pumasok para tanggapin ang tawag, kahit na iniwan niyang nakaawang ang pinto. "Hello, Nigel. Anong meron?" "Anastasia, hayaan mo akong umalis at manatili sa iyo magdamag." Masigla at walang humpay na alok ni Nigel sa kabilang linya. "Bakit mo gagawin iyon? Hindi mo ba nakikita kung gaano kalupit ang panahon sa labas? Mababad ka bago ka pa man sumakay sa kotse. Pero nag-aalala talaga ako sa inyo ni Jared. Pareho kayong takot sa mga bagyo." Naramdaman ni Anastasia ang pagpintig ng kanyang puso nang maalala niyang nananatili pa rin si Elliot sa paligid ng apartment. Mabilis siyang sumagot, hindi, huwag kang lalapit. Maghapon na kami ni Jared." "Okay, iyon lang. Bye." Kasabay nito, ibinaba niya ang telepono at tumalikod, para lamang tumalon nang makita niyang ang hindi banal na presensya ni Elliot ay biglang naging materyal sa kanyang silid. Not to mention, nakatayo siya sa likod niya, nakatingin sa babae na parang sinusuri siya. "President Presgrave, ikaw," pinandilatan siya ng mga mata nito. "Heaven's sake, bakit kailangan niya akong takutin ng ganoon? Nakitulog ka na ba kay Nigel?" Walang taktikang hiling ni Elliot. Nakanganga ito sa kanya, natigilan sa tanong nito. Hindi ba niya alam na bastos itong pumikit? Hindi niya akalain na may karapatan itong magtanong sa kanyang personal na buhay, ngunit prangka pa rin siya habang sinasagot niya, "Hindi, bakit? Gaano ka naging intimate sa kanya?" Pinindot niya, na parang kailangan lang niyang malaman ang tungkol sa mahalagang bagay na ito. Nagpa siya si Anastasia na maging mapagpasensya sa kanya dahil sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanya hanggang ngayon. "Nagyakapan kami bilang magkaibigan, kung iyan ang itatanong mo. Nagkiss ka na ba?" tanong niya, na nagiging mas tiyak sa bawat tanong. Napakurap-kurap siya, na parang hindi maproseso ang nangyayari sa ngayon. Bakit ko sasabihin sa kanya ang lahat dahil lang sa tanong niya? Isa pa, tiyak na nagiging mas mapanganib ang taong ito sa bawat minutong lumilipas. Hindi ko na siya kayang manatili pa dito. Sa isang maliit na ngiti, itinuro niya, "Gabi na, Pangulong Presgrave. Baka kailangan mong bumalik." Tinitigan siya nito ng matagal. Kaka-shower pa lang niya, malinis, mabango at nakakaakit ang amoy niya.
Bigla niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at naramdaman niya ang kanyang pangunahing pag-uudyok na pumalit sa kanyang kakayahan sa pangangatwiran habang tinitigan siya nito tulad ng kung paano masilayan ng isang mandaragit ang biktima nito. Nilagpasan lang siya ni Anastasia nang kumalas ang braso nito at hinawakan siya sa baywang. Napaatras siya dahil sa gulat at natambo siya sa paa nito. Sa pagkakasabit ng mga binti at braso, bumagsak ang mga ito sa kama kasama siya sa ibabaw niya. Sa isang sandali, ang kanyang hininga ay humalo sa testosterone sa hangin. Magsasalita pa sana siya bilang pagtutol, hinawakan ni Elliot ang mukha niya at idiniin ang mga labi nito. Laban sa kanya, tinatakan ang kanyang boses ng buo. Nagpakawala siya ng mahinang ungol ng mablangko ang isip niya. Laban sa kanyang sariling kusa, naramdaman niya ang kanyang mga ugat na may buzz na parang isang banayad na electric current, ang kanyang katawan ay talagang sumusuko sa kanyang halik. Mapangahas at mapusok ang halik ni Elliot. Wala siyang inalok na puwang para sa negosasyon o hangin habang tinikman siya. Kasabay nito, ang kanyang malawak at maayos na frame ay nakaipit sa kanyang hininga. Wala nang nagawa si Anastasia kundi hayaan siyang sumama sa kanya, at hanggang sa naramdaman niya ang panganib nito ay naramdaman niyang bumalik sa kanya ang kanyang sentido. Nanlaki ang mga mata niya, at habang nakatitig sa kanya, tinulak niya ito palayo. Sa wakas ay pinakawalan niya ito, at habang ang dulo ng kanilang mga ilong ay nagsalubong ang mga linya ng paningin, tila lumakas ang hangin sa tensyon. Kapwa sila hinihingal sa init ng sandali na bumabalot sa kanila. Nagsimula siyang kumagat sa mga ngiping nagngangalit, "Bitawan mo ako, Elliot. Binabalaan kita." Kabanata 68. Pinutol siya ni Elliot sa pamamagitan ng pagtulak ng patag ng kanyang daliri sa nakabukang labi ni Anastasia at paos na bamulong, "Huwag kang masyadong maingay baka magising mo ang bata." Agad na tumahimik si Anastasia, ngunit nang makita niya ang masamang amusement sa mga mata nito, tinulak siya nito. Nang bumaba ito sa kanya, hindi niya maiwasang mapansin ang biglaang pagbabago nito mula sa baywang pababa. Namula ito nang maisip niya, "Oh, for heaven's sake, dapat bang napakahalata niya?" Napasimangot din si Elliot, at bakas sa kanyang gwapong mukha ang masakit na mukha habang iginuhit niya sa mahina at husky na boses, "Aalis na ako." Walang ibang salita, bumangon si Anastasia sa kama at lumapit para pagbuksan siya ng pinto sa harapan. Pinanood niya itong umalis at nangakong hindi na siya muling papalampasan sa threshold. Alam na niya ngayon kung gaano mapanganib si Elliot, mayroong isang halimaw sa kanya na maaaring umatake anumang oras. Sa kasalukuyan, hindi pa humihinto ang ulan, at hanggang sa mawala si Elliot sa kanyang paningin ay napagtanto ni Anastasia na hindi siya binigyan ng payong. Naiparada na niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan sa apartment, at sa bilis na ito, mababad siya bago siya sumakay sa kanyang sasakyan. Makikisimpatya sana siya sa kanya nang maisip niyang kailangan niyang magpalamig sa ilalim ng ulan, ano ang biglaan at mainit na sandali na pinagsaluhan nila ilang minuto lang ang nakalipas. Samantala, sa ospital, si Hailey ay pinahirapan ng pag-iisip na magkasama sina Anastasia at Elliot. Ang babaeng iyon ay malamang na may ilang panlilinlang sa kanyang manggas na gagamitin niya upang akitin si Elliot. Sa pag-iisip na iyon, lumabas si Hailey sa ospital ng gabi ring iyon. Madaling araw na nang tawagan ni Hailey ang numero ng driver na itinalaga sa kanya ni Elliot. Ang driver ay dapat na siguraduhin na siya ay ligtas na naihatid mula sa isang punto patungo sa isa pa. "Mr. Connell, pwede ko bang itanong kung alam mo kung saan ang Presgrave Residence?" Tanong agad ni Hailey pagkasakay niya sa sasakyan. "Gusto mo bang pumunta sa Presgrave Residence, Miss Seymour?" Nagulat na tanong ni Bruce. "Oo, ibaba mo ako dyan. It's an emergency," seryosong sabi niya. Nakita ni Bruce kung gaano kabait at kabaitan ang pakikitungo ni Elliot kay Hailey, kaya hindi niya ito tinanong habang papalayo siya sa gilid ng bangkita, pagkatapos ay nagmamaneho patungo sa Presgrave Residence. Makalipas ang kalahating oras, natagpuan ni Hailey ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang marangyang manor na nasa harapan ng mga eleganteng hanay. Napalunok siya. Pagdating sa puso ng lungsod, kakaunti at mahal ang real estate, at ang pagmamay-ari ng gayong marangal na tahanan dito ay hindi lamang kayamanan. Sa katunayan, kinuha nito ang tunay na kapangyarihan. Biglang napagtanto ni Hailey kung gaano kaliit ang alam niya tungkol sa Presgrave family,
lahat ng alam niya tungkol kay Elliot ay nakuha niya mula sa mga magasin at pahayagan pati na rin sa mga panimulang piraso mula sa media. Ngayong nakatayo na siya rito at tinatanggap ang kadakilaan ng tahanan ng kanyang pamilya, naramdaman niyang lumaki ang kanyang ambisyon. Higit sa lahat ay gusto niyang maging may bahay ng magandang tahanan na ito. Gusto niyang manirahan dito at maging asawa ni Elliot. Si Hailey ay mayroon pa ring 2 kapatid na lalaki na sumunod sa kanya, at ang kanyang posisyon sa kanyang sariling pamilya ay palaging natatabunan ng kanyang mga kapatid na lalaki. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa galit na galit sa pagsisikap na takasan ang buhay na iyon. Siya ay palaging hindi pinapansin, maging ito sa tahanan o sa lipunan, at siya ay nagnanasa sa isang buhay ng indulhensya at karangyaan. Nais niyang gumawa ng isang bagay sa kanyang sarili, o magkaroon ng kapangyarihang humawak. Sa ngayon, mayroon na siyang shortcut para maabot ang kanyang mga pangarap, at gagawin niya ang lahat para panghawakan ito. Hindi siya magdadalawang isip na bawasan ang mga hamarang sa kanya, mas partikular, si Anastasia at ang kanyang anak. Nang may panibagong determinasyon, itinaas ni Hailey ang kanyang mga balikat at pinindot ang kampana sa tabi ng pinto sa gilid. Isang katulong ang lumapit sa pinto at nagsalita sa pamamagitan nito, magalang na nagtanong, "May hinahanap ka ba, Miss?" "Hi, I'm here to see old Madam Presgrave," sagot ni Hailey. Nabasa niya mula sa mga papel na si old Madam Presgrave, ang lola ni Elliot, ang matriarch ng pamilya. "Pwede mo bang punan ang mga detalye mo rito? Papapasukin ka namin pagkatapos naming ma-verify ang iyong pagkakakilanlan." Inabot sa kanya ng maid ang isang clipboard na may nakalagay na form. Ginawa ni Hailey ang sinabi sa kanya at iniabot pa ang kanyang identity card. Matapos maghintay sa labas ng mga 10 minuto o higit pa, sa wakas ay pinayagan siyang makadaan sa pintuan. Sa sandaling iyon, nag-aalmusal si Harriet sa isang eleganteng pavilion nang mabalitaan niyang gustong makita siya ng isang dalaga. Natigilan, napaisip siya sandali kung ang babaeng tinutukoy ay si Anastasia. Si Miss Tillman ba? Hindi, old Madam Presgrave. Ito ay isang ginang sa pangalan ni Hailey Seymour, sinabi niya na kaibigan siya ni Young Master Elliot. Mahusay na pinunasan ang mga sulok ng kanyang mga labi, sinabi ni Harriet, "Pasukin mo siya." Hindi nagtagal, bumungad sa kanya ang isang dalaga na sumunod sa dalaga hanggang sa pavilion. Noong una ay binalak ni Harriet na makita si Anastasia ngayon, ngunit ang hindi inaasahang bisitang ito ay tiyak na nahulaan. Sino sa mundo ang babaeng ito? Kabanata 67. Pakiramdam ni Elliot ay parang nawalan siya ng ulirat habang pinagmamasdan si Anastasia na yakapin si Jared palapit sa kanya bago pinahiga ang maliit na bata sa kama. Marahil ay pagod na pagod si Jared na sa sandaling tumama ang kanyang ulo sa unan, agad siyang pumihit para makahanap ng komportableng posisyon at natulog. Nang may lagay ang kanyang anak, tumalikod si Anastasia at sinenyasan si Elliot na tahimik na umalis sa silid. Ginawa niya ang sinabi sa kanya at gumawa ng mahabang hakbang upang makalabas ng silid kasama si Anastasia sa kanyang gising. Matapos isara ang pinto sa likod niya, nagpakawala siya ng maliit na buntong hininga at sinabing, "Salamat sa gabing ito." "Paano mo ako pasasalamatan?" tanong niya, mababa at magnetic ang boses nito habang nagtataka siyang nakatingin sa kanya. Kumunot ang noo niya, at bakas ang pagtataka sa kanyang magagandang mata habang iniisip, "Paano ko pa siya mapapasalamatan maliban sa literal na magpasalamat sa iyo? Pwede ba kitang bilhan ng pagkain o kung gusto mo?" Nahulaan niya, hindi sigurado kung iyon ang kanyang pinangangalagaan. "Nako, hindi na kailangan yan," natatarantang sabi niya. Nakahinga siya ng maluwag. "Mabuti, dahil wala akong oras." Biglang nag-vibrate ang phone niya kaya napalingon silang dalawa sa phone na nakapatong sa coffee table. Kahit sa ganitong kalayuan, nakikita ni Elliot ang caller ID sa screen ng telepono, tawag iyon ni Nigel. Lumapit si Anastasia para kunin ang telepono. Ang tanging pribadong espasyo na mayroon siya sa maliit na apartment ay ang sarili niyang kwarto, kung saan siya pumasok para tanggapin ang tawag, kahit na iniwan niyang nakaawang ang pinto. "Hello, Nigel. Anong meron?" "Anastasia, hayaan mo akong umalis at manatili sa iyo magdamag." Masigla at walang humpay na alok ni Nigel sa kabilang linya. "Bakit mo gagawin iyon? Hindi mo ba nakikita kung gaano kalupit ang panahon sa labas? Mababad ka bago ka pa man sumakay sa kotse.
Pero nag-aalala talaga ako sa inyo ni Jared. Pareho kayong takot sa mga bagyo. Naramdaman ni Anastasia ang pagpintig ng kanyang puso nang maalala niyang nananatili pa rin si Elliot sa paligid ng apartment. Mabilis siyang sumagot, hindi, huwag kang lalapit. Maghapon na kami ni Jared. Okay, iyon lang. Bye. Kasabay nito, ibinaba niya ang telepono at tumalikod, para lamang tumalon nang makita niyang ang hindi banal na presensya ni Elliot ay biglang naging materyal sa kanyang silid. Not to mention, nakatayo siya sa likod niya, nakatingin sa babae na parang sinusuri siya. President Presgrave, ikaw, pinandilatan siya ng mga mata nito. Heaven's sake, bakit kailangan niya akong takutin ng ganoon? Nakitulog ka na ba kay Nigel? Walang taktikang hiling ni Elliot. Nakanganga ito sa kanya, natigilan sa tanong nito. Hindi ba niya alam na bastos itong pumikit? Hindi niya akalain na may karapatan itong magtanong sa kanyang personal na buhay, ngunit prangka pa rin siya habang sinasagot niya, hindi, bakit? Gaano ka naging intimate sa kanya? Pinindot niya, na parang kailangan lang niyang malaman ang tungkol sa mahalagang bagay na ito. Nagpa siya si Anastasia na maging mapagpasensya sa kanya dahil sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanya hanggang ngayon. Nagyakapan kami bilang magkaibigan, kung iyan ang itatanong mo. Nagkiss ka na ba? Tanong niya, na nagiging mas tiyak sa bawat tanong. Napakurap-kurap siya, na parang hindi maproseso ang nangyayari sa ngayon. Bakit ko sasabihin sa kanya ang lahat dahil lang sa tanong niya? Isa pa, tiyak na nagiging mas mapanganib ang taong ito sa bawat minutong lumilipas. Hindi ko na siya kayang manatili pa dito. Sa isang maliit na ngiti, itinuro niya, gabi na, Pangulong Presgrave. Baka kailangan mong bumalik. Tinitigan siya nito ng matagal. Kaka-shower pa lang niya, malinis, mabango at nakakaakit ang amoy niya. Bigla niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at naramdaman niya ang kanyang pangunahing pag-uudyok na pumalit sa kanyang kakayahan sa pangangatwiran habang tinitigan siya nito tulad ng kung paano masilayan ng isang mandaragit ang biktima nito. Nilagpasan lang siya ni Anastasia nang kumalas ang braso nito at hinawakan siya sa baywang. Napaatras siya dahil sa gulat at natambo siya sa paa nito. Sa pagkakasabit ng mga binti at braso, bumagsak ang mga ito sa kama kasama siya sa ibabaw niya. Sa isang sandali, ang kanyang hininga ay humalo sa testosterone sa hangin. Magsasalita pa sana siya bilang pagtutol, hinawakan ni Elliot ang mukha niya at idiniin ang mga labi nito. Laban sa kanya, tinatakan ang kanyang boses ng buo. Nagpakawala siya ng mahinang ungol ng mablangko ang isip niya. Laban sa kanyang sariling kusa, naramdaman niya ang kanyang mga ugat na may buzz na parang isang banayad na electric current, ang kanyang katawan ay talagang sumusuko sa kanyang halik. Mapangahas at mapusok ang halik ni Elliot. Wala siyang inalok na puwang para sa negosasyon o hangin habang tinikman siya. Kasabay nito, ang kanyang malawak at maayos na frame ay nakaipit sa kanyang hininga. Wala nang nagawa si Anastasia kundi hayaan siyang sumama sa kanya, at hanggang sa naramdaman niya ang panganib nito ay naramdaman niyang bumalik sa kanya ang kanyang sentido. Nanlaki ang mga mata niya, at habang nakatitig sa kanya, tinulak niya ito palayo. Sa wakas ay pinakawalan niya ito, at habang ang dulo ng kanilang mga ilong ay nagsalubong ang mga linya ng paningin, tila lumakas ang hangin sa tensyon. Kapwa sila hinihingal sa init ng sandali na bumabalot sa kanila. Nagsimula siyang kumagat sa mga ngiping nagngangalit, bitawan mo ako, Elliot. Binabalaan kita. Kabanata 68. Pinutol siya ni Elliot sa pamamagitan ng pagtulak ng patag ng kanyang daliri sa nakabukang labi ni Anastasia at paos na bamulong, huwag kang masyadong maingay baka magising mo ang bata. Agad na tumahimik si Anastasia, ngunit nang makita niya ang masamang amusement sa mga mata nito, tinulak siya nito. Nang bumaba ito sa kanya, hindi niya maiwasang mapansin ang biglaang pagbabago nito mula sa baywang pababa. Namula ito nang maisip niya, oh, for heaven's sake, dapat bang napakahalata niya? Napasimangot din si Elliot, at bakas sa kanyang gwapong mukha ang masakit na mukha habang iginuhit niya sa mahina at husky na boses, aalis na ako. Walang ibang salita, bumangon si Anastasia sa kama at lumapit para pagbuksan siya ng pinto sa harapan. Pinanood niya itong umalis at nangakong hindi na siya muling papalampasan sa threshold. Alam na niya ngayon kung gaano mapanganib si Elliot, mayroong isang halimaw sa kanya na maaaring umatake anumang oras. Sa kasalukuyan,
Hindi pa humihinto ang ulan, at hanggang sa mawala si Elliot sa kanyang paningin ay napagtanto ni Anastasia na hindi siya binigyan ng payong. Naiparada na niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan sa apartment, at sa bilis na ito, mababad siya bago siya sumakay sa kanyang sasakyan. Makikisimpatsa sana siya sa kanya nang maisip niyang kailangan niyang magpalamig sa ilalim ng ulan, ano ang biglaan at mainit na sandali na pinagsaluhan nila ilang minuto lang ang nakalipas. Samantala, sa ospital, si Hailey ay pinahirapan ng pag-iisip na magkasama sina Anastasia at Elliot. Ang babaeng iyon ay malamang na may ilang panlilinlang sa kanyang manggas na gagamitin niya upang akitin si Elliot. Sa pag-iisip na iyon, lumabas si Hailey sa ospital ng gabi ring iyon. Madaling araw na nang tawagan ni Hailey ang numero ng driver na itinalaga sa kanya ni Elliot. Ang driver ay dapat na siguraduhin na siya ay ligtas na naihatid mula sa isang punto patungo sa isa pa. Mr. Connell, pwede ko bang itanong kung alam mo kung saan ang Presgrave Residence? Tanong agad ni Hailey pagkasakay niya sa sasakyan. Gusto mo bang pumunta sa Presgrave Residence, Miss Seymour? Nagulat na tanong ni Bruce. Oo, ibaba mo ako dyan. It's an emergency, seryosong sabi niya. Nakita ni Bruce kung gaano kabait at kabaitan ang pakikitungo ni Elliot kay Hailey, kaya hindi niya ito tinanong habang papalayo siya sa gilid ng bangkita, pagkatapos ay nagmamaneho patungo sa Presgrave Residence. Makalipas ang kalahating oras, natagpuan ni Hailey ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang marangyang manor na nasa harapan ng mga eleganteng hanay. Napalunok siya. Pagdating sa puso ng lungsod, kakaunti at mahal ang real estate, at ang pagmamayari ng gayong marangal na tahanan dito ay hindi lamang kayamanan. Sa katunayan, kinuha nito ang tunay na kapangyarihan. Biglang napagtanto ni Hailey kung gaano kaliit ang alam niya tungkol sa Presgrave family, lahat ng alam niya tungkol kay Elliot ay nakuha niya mula sa mga magasin at pahayagan pati na rin sa mga panimulang piraso mula sa media. Ngayong nakatayo na siya rito at tinatanggap ang kadakilaan ng tahanan ng kanyang pamilya, naramdaman niyang lumaki ang kanyang ambisyon. Higit sa lahat ay gusto niyang maging may bahay ng magandang tahanan na ito. Gusto niyang manirahan dito at maging asawa ni Elliot. Si Hailey ay mayroon pa ring 2 kapatid na lalaki na sumunod sa kanya, at ang kanyang posisyon sa kanyang sariling pamilya ay palaging natatabunan ng kanyang mga kapatid na lalaki. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa galit sa pagsisikap na takasan ang buhay na iyon. Siya ay palaging hindi pinapansin, maging ito sa tahanan o sa lipunan, at siya ay nagnanasa sa isang buhay ng indulhensya at karangyaan. Nais niyang gumawa ng isang bagay sa kanyang sarili, o magkaroon ng kapangyarihang humawak. Sa ngayon, mayroon na siyang shortcut para maabot ang kanyang mga pangarap, at gagawin niya ang lahat para panghawakan ito. Hindi siya magdadalawang isip na bawasan ang mga hamarang sa kanya, mas partikular, si Anastasia at ang kanyang anak. Nang may panibagong determinasyon, itinaas ni Hailey ang kanyang mga balikat at pinindot ang kampana sa tabi ng pinto sa gilid. Isang katulong ang lumapit sa pinto at nagsalita sa pamamagitan nito, magalang na nagtanong, "May hinahanap ka ba, Miss?" "Hi, I'm here to see old Madam Presgrave," sagot ni Hailey. Nabasa niya mula sa mga papel na si old Madam Presgrave, ang lola ni Elliot, ang matriarch ng pamilya. "Pwede mo bang punan ang mga detalye mo rito? Papapasukin ka namin pagkatapos naming ma-verify ang iyong pagkakakilanlan." Inabot sa kanya ng maid ang isang clipboard na may nakalagay na form. Ginawa ni Hailey ang sinabi sa kanya at iniabot pa ang kanyang identity card. Matapos maghintay sa labas ng mga 10 minuto o higit pa, sa wakas ay pinayagan siyang makadaan sa pintuan. Sa sandaling iyon, nag-aalmusal si Harriet sa isang eleganteng pavilion nang mabalitaan niyang gustong makita siya ng isang dalaga. Natigilan, napaisip siya sandali kung ang babaeng tinutukoy ay si Anastasia. Si Miss Tillman ba? Hindi, old Madam Presgrave. Ito ay isang ginang sa pangalan ni Hailey Seymour, sinabi niya na kaibigan siya ni Young Master Elliot. Mahusay na pinunasan ang mga sulok ng kanyang mga labi, sinabi ni Harriet, "Pasukin mo siya." Hindi nagtagal, bumungad sa kanya ang isang dalaga na sumunod sa dalaga hanggang sa pavilion. Noong una ay binalak ni Harriet na makita si Anastasia ngayon, ngunit ang hindi inaasahang bisitang ito ay tiyak na nahulaan. Sino sa mundo ang babaeng ito?